ng Baguio, Mami Daddy. 3 AM umalis na kami ng bahay para pumunta sa bus terminal papunta ng Baguio. Hindi nga kami nakapag-book ahead kaya magwo-walk-in lang kami. Una nga sa Avenida Station kami ng Genesis pumunta kaya lang yung start ng biyahe nila papuntang Baguio ay 6 AM pa. Mabuti na nga lang yung guard sa may Avenida Terminal ng Genesis may kakilala sa Pasay Terminal kaya napabook niya kami at nalaman namin na merong biyahe ng 5 AM papunta ng Baguio. Premier bus nga yung nasakyan namin dito sa Pasay Terminal yung biyaheng 5 AM. At dahil premier bus siya, hindi pwede daw kalungin si Ven dahil 5 years old na siya. Ang pwede lang daw kandungin ay yung 3 years old and below. Kaya nabayaran namin si Ven pero meron naman siyang discount as student. Basta dalhin nyo lang yung student ID. Pero kung deluxe naman yung sasakyan nyo, pwede raw ikandong yung mga bata na ganito yung age. Kaya lang, nung na-experience na namin yung premier, sabi namin pag uwi ganito na lang din ulit yung sakyan namin. Napansin kasi namin na comfortable naman kami dito sa premier bus, lalong-lalo na si Ven. Dito nga sa premier bus, meron ng bus pad, USB charging port, leg rest at may wifi. Meron pa nga pa-snacks dito sa loob ng premier bus, nagbibigay sila ng Spanish bread and water. Pagdating naman sa pamasahe, dito sa premier bus ng Joy Bus Genesis, 930 pesos ang bayad sa adult at 745 pesos naman for student fare. May CR na nga rin pala yung premier bus kaya wala nang stopover at tuloy-tuloy ang biyahe namin. After 5 hours, nakarating na rin kami dito sa Baguio City. Pagkababa nga namin ng bus terminal, bumili agad kami ng ticket pabalik dahil baka maubusan kami. At para hindi na rin maging hassle kapag pauwi na kami, gaya ng nangyari sa amin nung papunta pa lang kami. After namin makabili ng ticket, dumiretso na rin kami sa hotel na nabook namin. Hindi pa nga time para mag-check-in kami dahil 2 PM pa daw yung standard time for check-in. Pero ginawa namin, pumunta muna kami para ilapag lang yung mga gamit namin. After namin maiwan yung mga luggages namin, dumiretso naman kami ng SM Baguio para mag-lunch. Nag-take out lang kami ng food sa McDo para kay Ven at dito kami kumain sa Sizzling Plate. First time ko nga kumain dito sa Sizzling Plate, expected ko nga nung una para siyang yung Sizzling Plate sa food court pero hindi, mas masarap to. Para sa akin, kasi first time kong kumain dito. Habang iniintay namin ng daddy ang order namin, si Ven pinakain na namin dahil yung kain niya kaninang madaling araw pa. Kaya tingnan nyo, parang gutom na gutom. Gutom na ako. Sarap nuggets. Parehas nga kami ng order ng daddy, tenderloin steak yung in-order naming dalawa. Para sa akin, okay naman yung na-order namin na tenderloin steak dito sa Sizzling Plate. Malambot siya, pwede na. Bilang hindi naman ako laging kumakain ng steak, kaya hindi ko alam kung ano yung masarap sa hindi. Pero itong nakain ko, para sa panlasa ko, masarap na siya. Pero sabi naman ng asawa ko, sakto lang daw. Feeling ko tuloy lagi ito nagsisteak Char. After nga namin mag-lunch, dumiretso kami dito sa Viscos para tikman yung signature cake nila, yung strawberry shortcake. Kaya lang, hindi naman available, sayang. Kaya nag-coffee na lang ang daddy. Kahit yung ubi flavor nila na cake, hindi rin available. Kaya sabi namin, kinabukasan na lang kami ulit babalik. Pero dun na sa Session Road, baka sakali, meron available doon. After namin mag-lunch, hindi nga muna kami bumalik ng hotel. Sabi kasi namin, nandito na rin naman kami sa labas, di mamasyal na lang muna kami kung ano yung malapit dito. Kaya napag-decide namin na magpunta na lang muna kami dito sa Camp John Hay. Share ko lang, last na punta namin dito sa Baguio ng asawa ko, 2019 pa. Hindi pa kami mag-asawa noon. Yearly nga talaga kami nagpupunta ng Baguio noon nung mag-boyfriend pa kami. Kaya masasabi kong favorite namin ang Baguio mag-asawa. Kaso nung nagka-pandemic, na-stop na yung pagbabagyo namin yearly. Hanggang sa nagkaanak na kami, tapos parang hindi na namin priority mag-travel pa yearly dahil nga nagtitipid na kami. Not until ngayon na nakapag-Baguio na ulit kami, pero mas special dahil hindi na lang kaming dalawa ng asawa ko ang nagpunta ng Baguio, may kasama na kaming bata. Kapag pumunta pala kayo dito sa Camp John Hay, merong entrance fee. May free ride din sila paikot dito sa loob ng Camp John Hay. Nung palabas na kami ng Camp John Hay, hindi na kami siningil ng entrance fee, siguro dahil sa nangyaring aksidente sa loob. Nakakalungkot lang na merong isang namatay sa aksidenteng to. Gaya namin, mga turista lang din sila na nagbabakasyon dito sa Baguio. Nakakalungkot lang na nandito ka nga sa Baguio para mag-relax, magbakasyon, kaso sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nangyari yung ganitong klaseng insidente. Anyways, after namin dito sa Camp John Hay, nag-decide na rin kaming bumalik ng hotel. Dito nga pala kami nag-book sa Azalea Hotel and Residences. In fairness, maganda yung na-book naming hotel. Sa Klook lang kami nag-book, tapos malapit siya sa lahat ng mga tourist spot dito sa Baguio. Gagawa na lang ako ng separate video para ma-tour ko kayo dito sa room na na-book namin. At ang pinaka
nagustuhan ni Vien dito sa hotel na nabook namin ay meron silang playground. O 'di ba? Kaya kung meron kayong kasamang mga bata, perfect yung hotel na to para sa inyo. Pinaglaro ko nga muna si Vien dito sa playground habang ang daddy nagpapahinga pa sa taas. Naghihintay lang din kami ng time para lumabas ulit at mag-dinner. After ko paglaruin si Vien dito sa playground, nag-decide na rin kami ng daddy na mag-dinner kami. At dito nga sa good taste namin naisip mag-dinner ng daddy. Grabe, pagbaba pa lang namin ng hotel, kita mo agad yung haba ng pila. Pero mabilis lang naman silang magpapasok. Grabe nga, ibang-iba na yung good taste restaurant simula nung huling punta namin. High-tech na, may pa-robot pa. Hindi na tao yung magsiserve ng mga food mo. Ito ng robot. Ang kinagandahan lang din kasi dito sa good taste, mura na pero yung serving ng food mo, grabe, sobrang dami. Parang itong in-order nga namin na isang meal pang isang tao pero parang hindi naman siya pang isang tao sa sobrang dami. Kaya tinake out na lang din namin yung mga natira naming food tapos sa hotel na lang din namin kinain. After namin mag-dinner, dumiretso kami ng Burnham Park para maglakad-lakad lang tapos nag-food trip pa to si Vien. Tuwang-tuwa pa siya dito sa kinakain niya dahil nga akala niya may fog na lumalabas sa bibig niya sa sobrang lamig daw dito sa Baguio. Hindi niya alam na kaya may lumalabas na usok dahil sa kinakain niya at hindi dahil sa lamig ng Baguio. Anyways, after nyan, umuwi na rin kami dahil itong si Vien nag-aaya ng umuwi. 8:30 pa lang, nasa hotel na kami. Plano pa man din naming mag-night market, pero bukas na lang. Marami pa kami mga pinuntahan at ginawa, kaya abangan nyo yung day 2 ng Baguio trip namin sa mga susunod na video. Bye! Stay tuned sa Baguio. Bago magsimula yung pangalawang araw namin dito sa Baguio, nag-breakfast muna kami. Included na nga to sa room na nabook namin. Kuya Jace nga yung in-house restaurant ng hotel. Kaya napaka-convenient lang din kapag minsan tatamarin kayong lumabas para mag-lunch or dinner, meron ng restaurant lang sa baba ng hotel. Naka-breakfast buffet na nga rin pala, kaya marami kang options kung ano yung pagkain na gusto mong kainin ngayong umaga. Merong rice, breads, pancake, at marami pang iba. Alam nyo yung mga ganitong free breakfast sa hotel, ito yung mga nagpapagising sa atin ng maaga, pero pag sa bahay, hindi nga tayo nag-aalmusal. Kaya kahit sobrang puyat at pagod ka nung gabi, kinabukasan gigising ka talaga ng maaga para lang maabutan yung breakfast buffet. After namin mag-breakfast, umakyat lang kami saglit sa room para mag-ayos. Then after nyan, umalis na rin kami. At ang unang pinuntahan namin nung araw na to ay yung Mines View Park. May entrance fee nga pala dito sa Mines View Park. 10 pesos kapag adult, 5 pesos naman yung mga kids. Dito nga sa loob ng Mines View Park, pwede kang magpa-picture ng napakarami, pero may bayad. Kaya na lang dito sa Kabayo, may bayad. Yung pagpapapicture dito, 50 pesos. Dito rin sa loob ng Mines View Park, pwede kang magpa-picture ng nakasuot kang pang-igorot, pero may bayad rin, 50 pesos per head. Medyo nagmuryot nga lang itong si Vien sa loob ng Mines View Park dahil gusto niya nang kumain ng strawberry. Ayaw niyang ngumiti sa mga pictures namin nang hindi siya kumakain ng strawberry. Kaya ang ending, binilhan na lang siya ng daddy para maging good mood na siya. After namin sa Mines View Park, pumunta na kami dito sa The Mansion. Ang daming beses na naming nakakapunta dito sa The Mansion, pero ngayong taon lang kami nakapasok talaga dito sa loob. Binuksan na kasi ang The Mansion for public, pero dun mismo sa may loob ng mansyon, hindi na kami pumasok. Hindi ko rin alam bakit hindi pa kami pumasok, nandun na rin naman kami. Pero kung gusto nyo namang pumasok sa loob ng mansion, pwede kayong magpa-register sa kanila. Libre lang, walang bayad. Pero maximum of 20 packs lang yung inaalaw nila per tour group at first come first serve sila. After namin sa The Mansion, tumawid na kami papunta ng The Right Park. Magkatapat lang yung The Mansion at The Right Park kaya automatic doon ang punta after. Dito sa loob ng The Right Park, dito pwede mag-horseback riding kaya if bet yung sumakay ng kabayo at mag-ikot-ikot, punta kayo dito. Para siyang picnic grove ng Tagaytay. After namin maglakad-lakad, magpicture dito sa loob ng The Right Park, dumiretso naman kami sa Botanical Garden. Yung entrance fee pala na binayaran namin dito sa Botanical Garden ay 100 pesos per head kapag adult. Kapag children, 12 years old and below, 25 pesos lang yung bayad. Malaki ang Botanical Garden, marami kang pwedeng ikutin, kaya maglalakad at maglalakad ka talaga dito sa loob. Sabi nga nila rito, uuwi ka raw ng masakit yung mga paa mo pero masaya, kasi puro lakad talaga yung gagawin nyo. After namin dito sa Botanical Garden, dumiretso naman kami ng SM Baguio para mag-lunch. At dito na nga lang din kami kumain sa Pepe
proper lunch since meron silang pagkain para sa mga bata. After namin mag-lunch, dumiretso na rin kami ng uwi sa hotel para magpahinga at gabi na kami nagising. Bandang 8:30 PM na kami ng gabi lumabas ng hotel para maghanap ng kakainan dito sa Session Road. Tapos naalala namin kahapon hindi namin natikman yung strawberry shortcake ng Viscos, kaya sabi namin since nandito na rin naman kami sa Session Road, sa Viscos na lang din kami magdi-dinner. And finally, dito sa Session Road store nila, meron silang strawberry shortcake at yung cake na ube flavor. Itong mga cakes nga yung unang sinerve sa amin. Noong una sabi namin for later na lang, kaya lang naalala namin si Ven ayaw na raw niyang magkanin, cake lang daw yung i-dinner niya, kaya pinaserve na rin agad namin. Yung in-order nga ng daddy dito, yung isa sa mga best seller nila, yung Spanish beef caldereta. In fairness, masarap siya. Ako naman, yung fettuccine carbonara yung in-order ko sa kanila. After nga namin mag-dinner, dumiretso na kami ng lakad papunta dito sa night market. Ito yung hindi namin napuntahan kahapon dahil nga si Ven nag-aaya na agad umuwi. Nung nakita pa lang namin yung dami ng tao dito sa overpass, sabi namin kaya ba natin yung pasukin, pero kinaya naman. Nakapag-ikot-ikot naman kami, sobrang tagal nga lang namin, pero ito lang yung nabili namin, yung bonnet. Hindi na nga rin ako masyado pang nakapag-video sa loob ng night market dahil sobrang daming tao talaga. Kaya abangan nyo na lang yung next video namin, yung day 3 namin dahil marami pa kaming pinuntahan. Bye! Hello guys, babay kami! Woo! Hi! Uy, Tani! Meron pa dito! Ito na yung day 3 namin sa Baguio, pero syempre bago magsimula ang lahat, mag-breakfast muna tayo. Ito si Vienna nasa breakfast buffet pero boiled egg lang ang gustong kainin. Ang sarap egg naman. And bilang Sunday today, ang first stop namin ay dito sa Baguio Cathedral. Expected na namin na maraming tao talaga, kaya yung pwesto namin dito sa simbahan ay dito na lang sa labas. Pero malapit lang din kami sa pinto. After nga ng misa, gusto pa sana ni Vien mag-bless kay Father dahil nasanay nga siya kapag nagsisimba kami dito sa Manila. After ng misa, magbe-bless yan. Kaya lang sabi namin, wag na kasi super daming tao talaga. After namin magsimba, dumiretso kami dito sa Session Road. Alam nyo ba kapag Sunday, sarado ang buong Session Road dahil parang merong mga activity sila dito. Tulad na lang nitong chalk art. Kahit sino pwedeng magsulat dito at kahit ano pwede nyong isulat. Ito nga si Vien, pangalan niya yung nilagay niya. Nilagyan niya pa nga yan ng 2026. Tapos itong si Daddy nagsulat din kasi sabi ko lakihan niya yung sulat niya tsaka kapalan niya para makita. Aside dito, meron ding tumutugtog sa Session Road tapos sumasayaw sila. Pwede kang makisayaw kahit dumadaan ka lang. Sa tagal kong pumupunta dito sa Baguio, ngayon ko lang na-experience yung ganito. Usually kasi kapag Sunday umuwi na kami ng daddy. Pero ngayon, na-experience namin na Sunday nandito pa kami. Ang saya lang niya, kaya kung pupunta kayo ng Baguio, magpaabot din kayo ng Sunday. After nyan, dumiretso na nga kami dito sa Igorot Stone Kingdom. May entrance fee pala kapag pumasok kayo dito. 130 pesos kapag adults. Kapag 4 to 12 years old and senior citizen naman 100 pesos at libre kapag 3 years old and below. Tanghaling tapat nga kami pumunta rito kaya sobrang tirik na tirik yung araw. Etong si Vien naka-shades na nga. Turistang turista ang datingan. Sobrang laki nga dito sa loob ng Igorot Stone Kingdom at kahit saan ka magpunta, Instagrammable yung mga pictures mo. Pero grabe sobra yung hawak ko dito kay Vien kasi parang nakakatakot kapag nalaglag ka sobrang taas. Dito rin kami natagalan dahil talagang sinulit namin yung bayad namin sa entrance fee kahit mainit. Lahat ng sulok dito sa Stone Kingdom na puntahan namin. Anyways, kapag pumasok kayo dito, marami pang activity tulad na lang nito. At kung napagod kayo sa paglibot nyo dito sa loob, merong kainan sa taas. Next stop namin dito sa Strawberry Farm. Magkalapit lang yung Igorot Stone Kingdom at saka itong Strawberry Farm. Kaya kung pupunta kayo ng Igorot Stone Kingdom, isunod nyo na agad yung Strawberry Farm. At kung papasok kayo dito sa Strawberry Farm, may environmental fee na 20 pesos lang. Before, nung kami pa lang nung asawa ko yung nagpupunta dito sa Baguio, lagi rin kami nagpupunta ng Strawberry Farm pero hindi naman kami strawberry picking. Not until today na may kasama na kaming bata at mahilig pa sa strawberry. Kaya napilitan kami mag-strawberry picking for the experience din ni Vien. And as a strawberry lover, feeling niya nasa heaven siya. May kamahalan nga lang yung pag-strawberry picking dito. 700 pesos per kilo ng strawberry. Pero kami, in-avail lang namin kalahating kilo lang ng strawberry para lang ma-experience ni Vien yung strawberry picking. Pero feeling ko worth it naman yung binayad namin na kalahating kilo ng strawberry dahil sobrang nag-enjoy si Vien sa pagpipick ng strawberry. Aside naman sa strawberry na makakain namin after, yung experience talaga yung mismong binayaran namin. Kasi yung strawberry mismo na prutas, mauubos naman yan. Pero yung memory na
kapag strawberry pick siya dito, hindi niya yun makakalimutan hanggang pag-uwi niya. And true enough, kahit pag-uwi niya, kinukwento niya sa lahat ng mga tao dito sa bahay kung ano yung ginawa niya sa Baguio. After namin mag-strawberry farm, bumalik na rin kami ng hotel. Tapos nagpa-deliver na lang din kami ng ila-lunch namin dahil tinatamad na kaming lumabas. And after namin kumain, itong si Vian hindi pa rin napapagod, kaya bumaba kami sa hotel at naglaro dito sa playground area nila. Kung magbabakasyon nga rin kayo dito sa Baguio, recommended ko tong hotel na to kung may kasama kayong mga bata dahil dito sa playground nila. Nung kinagabihan na, nagpe-prepare na rin kami para lumabas at mag-dinner. Meron ngang nakita online yung asawa ko na restaurant dito sa Baguio na gusto niyang subukan. Kaya ngayong dinner, doon kami pupunta. At dito nga kami kakain sa Amare La Cocina. Ito yung restaurant na pwedeng kayo yung gagawa ng pizza nyo. Kaso hindi na namin napagawa kay Ven yun kasi nga medyo late na kami nakarating dito. Parang kami na yung last order tapos magsasara na rin kasi sila. Anyways, medyo pricey nga dito sa restaurant na to pero worth it naman dahil masasarap yung mga food nila. Actually, hindi nga namin siya naubos dahil sobrang busog namin sa mga in-order namin. Malaki rin kasi yung serving kada order kaya good for sharing na. Hindi nga namin naubos yan kaya tinake out na lang namin tapos pag uwi namin sa hotel kinain namin dahil sabi nga namin sayang. After namin mag-dinner, dumiretso na kami ng Burnham Park para mag-bike. Actually, galing na kami dito nung unang gabi pa lang namin sa Baguio pero tinatamad pa kasi kaming mag-bike dahil pagod pa kami sa biyahe tapos namasyal pa kami nung araw na yon. Kaya sabi namin yung last night namin sa Baguio, dito kami pupunta at magbabike kami. Sa ngayon nga, nire-rehabilitate yung Burnham Park pero yung part lang na pwede kang magbangka, yung mga may swan boat. Sayang nga pero okay lang, nag-enjoy naman si Ven dito sa pagbabike niya sa Burnham Park. At naging vlogger pa nga. Hello guys, babike kami! Woo! Babike kami! Oh! Woo! Ang galing namin! Woo! Nakita mo naman ako. Hi, girl! Woo! Ang saya namin! Woo! Kita-kita namin tao! Sasakay! Woo! Saya mama! Woo! Saya! Day 4 sa Baguio. Uuwi na. Ito na nga yung last day namin dito sa Baguio at last breakfast buffet na rin namin dito sa hotel. At dahil wala na rin naman kaming agenda at pupuntahan ngayong araw, hindi na muna kami naligo, naghilamos lang, tapos dumiretso na agad kami dito sa baba para mag-breakfast. Sa ilang araw namin pagbe-breakfast dito sa hotel, ito na yata yung pinakamaaga naming breakfast. Nung nakaraan kasi almost buzzer beater na kami, parang 30 minutes na lang magko-close na yung breakfast buffet. After namin mag-breakfast, ang daddy umakyat na para humiga ulit. Etong si Vian, pinaglaro ko muna dito sa playground dahil wala na rin naman kaming pupuntahan, dito na niya inubos yung oras niya. Uwi na. 12 noon pa naman yung check-out ng hotel room namin pero 11 pa lang bumaba na kami para mag-check-out. 1 PM din kasi yung time na kinuha namin sa bus pabalik ng Manila kaya tamang-tama lang yung oras ng check-out namin. After namin mag-check-out, nag-antay pa kami dito sa lobby na mga ilang minutes lang dahil i-check pa nga nila yung room namin. I-check nila kung may nasira or what since meron kaming iniwang security deposit. After ilang minutes, okay na, binalik na yung 2,000 na security deposit namin at sumakay na rin kami ng taxi papunta ng bus terminal. Baguio. Si Vian nga medyo nalulungkot, parang ayaw niya pang umuwi ng Manila. Kaya nagbababay siya sa lahat, nagbababay sa Baguio, nagbababay sa hotel. Pagdating namin sa terminal, bumili na lang kami ng pagkain, tapos konting oras lang din yung inantay namin, umalis na rin yung bus. Dito pa rin kami sa Genesis Joy Bus Terminal, nag-book pa Manila. At itong premier bus pa rin nga yung binook namin para comfortable kami. Yung seat na nakuha nga namin, dito kami sa harap ng CR. Mas okay na rin para pag naihi si Vian, malapit lang. Pero ngayon, nagugas lang siya ng kamay, masabi lang na gumamit siya ng CR. Char. Mami, mahihi ako. Ay, oo nga, no. Sorry naman. Yung nasakyan pala namin pa Manila, yung drop-off point niya ay naiya 1, 2, 3, and Pasay. Kaya bago kami makababa ng Pasay, naikot namin yung buong naiya 1, 2, and 3. Sabi tuloy ni Ven, paikot-ikot lang daw kami dahil puro eroplano yung nakikita niya. After 5 hours, nakarating rin kami ng Manila. Bye-bye, Baguio. See you. Babalik ako.